Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahan loob upang sa pagmamalabis kami ay laging tumalikod at sa mga utos mo, kami nawa ay makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dali ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi naman kami tatawaging Diyos. Ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulib. At hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila sa tahanan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik,
Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Inililigtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Ang Panginoon, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa kapwa, sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw nito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Oseas. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Kung titingnan ho natin, sino ba ang lumayo?
Sino ba ang hindi nakinig? Sino ba ang naging pasaway? Sino ba ang makasalanan? Sino ba kung sino pa ang mga tao na hindi karapat-dapat sa tingin ng tao na siya ay lumapit sa Diyos? Ang Diyos pa ang magsasabi na siya na ang nasaktan, na siya na ang inagrabyado. Siya pa ang magsasabing, patatawarin ko kayo, hindi na ako magagalit at mamahalin ko kayo ng walang katapusan. Yan ho ang Diyos natin. Yan ang sabi niya, o't kayo ay nagkamali, o't kayo ay matitigas ang ulo. Pero sa pagkakataong ito, siya pa ang umaamo ay napakalayo sa ating mga tao. Natural. Kapag may kasalanan ng isang tao sa atin, ang dahilan natin, bakit ako lalapit sa kanya? Bakit siya hindi lumapit sa akin? Siyang may kasalanan, ba, hindi na. Ano siya? Sinuswerte? Ba, napakagaling naman niya. Siya ang may kasalanan, ako ang lalapit, ibang usapan na yan. Pero sa Diyos, iba. Mamahalin ko kayo ng walang katapusan. Hindi na ako At sa atin ng Ebanghelyo, tanong, ang isa sa mga eskriba, alin ba ang pinakamahalagang utos? At ang pagtatanong na ito ay marahil nais nung nagtanong na ito na gusto pa niya na malaman talaga. Sapagat para sa mga Hudyo ang batas na 600 plus, doon ho ay may pinakamahalaga, mas mahalaga, at mahalaga. At kailangan nila itong sundin. Ibig sabihin ay nais lamang makasigurado na nagtanong na ito kay Jesus na hindi niya makakalimutan ng pinakamahalagang utos at iyon ang kanyang susundin. At iyon ang kanyang pakikinggan. Ito ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo rin sa iyong sarili. Kung titingnan ho natin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Marahil ito ay alam na ho natin. Pero may dugsong ho dito Ano ang sabi? Ng buo. Hindi lamang ibig sabihin, ibigin ng Diyos. Ibigin ng kapwa. Ang dagdag dito ay buo. Dapat. Hindi half-hearted. Hindi yung kung kailan maisipan lamang. Hindi yung pang-araw lamang na kayo nasa loob ng simbahan. Hindi lamang pang-araw ng linggo na doon natin iniibig ang Diyos. Paano paglabas? Malimito tayong nasa labas ng simbahan. Hindi na ho mabuo yung pag-ibig natin. Pag-ibig. Sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Baka ho, mamislad yung iba at mamisinterpret ito. Ito yung sabing, iibigin ng sarili, yung ba ay maaaring para sa iba ay makasarili? Hindi po. Bakit? Yun ang sinasabing ibigin ng sarili, ibig sabihin alagaan ng sarili sapagkat tayo ay pinagtiwalaan. Aalagaan ng sarili na nangangahulugan na yung pag-iingat ng ating sarili na sa ating palagay ay makakasira sa ating pangangatawan. Yun hubang pag ikaw ay puro bisyo at ikaw pinagtiwalaan nga, hindi mo kailangang abusuhin ang iyong katawan. Kaya ito yung habilin sa atin. At sabi pa ng ating Panginoong Hesus, doon sa nagtanong, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Hindi yung sinabing, ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Malapit
Lapit-lapit ka na sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi pa 100%, hindi pa ganap, hindi pa buong buo ang pagsunod niya sa Diyos. Kaya yung dalawang bagay na paalala sa atin, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, yan ay kumakatawan ng krus ni Kristo. Vertical line and horizontal line. Yung horizontal line, ating ugnayan sa Diyos. Yung vertical line, ugnayan natin sa ating kapwa. Hindi naman ho ang krus ay isang patayo lamang. Hindi ho yun krus. Yun ay poste ng Battle Lake. Nakatayo lamang. Hindi naman ho pwede yun. Hindi rin naman ho pwedeng nakahiga lamang. Hindi ho yun krus. Nung ibig kong sabihin, hindi lang naman ho tayo puro ugnayan sa Diyos. Kailangan ka-attach ho lagi yung ugnayan ho natin sa kapwa. At minsan ho, ay ito lamang yung ating nagagawa, ugnayan sa Diyos. Madali ho ang magdasal. Madali ho ang sumimba. Madali ho ang magprosada. Madali ho ang lumuhod. Except na lamang kung ikaw magsasakripisyo na nalakad ng paluhod mula sa likod ng simbahan. Yung mahirap-hirap ng kaunti. Ang ibig kong sabihin, kung Diyos at ugnayan sa Diyos, napakadali nating sabihin na ako ay tapat sa Diyos. Na ikaw ay tapat sa Diyos. Yan, tanong ko naman, ay yung ugnayan sa kapwa. Yun yung questionable. Nagagampanan ko ba? Kung tayo nakikipag-usap sa Diyos, tayo ba'y nakikipag-usap sa ating kapwa? Lalo na yung mga tao na nakasakit sa atin. Sasabihin din ba natin, katulad ng sinabi ng Diyos, patatawarin na kita. Mamahalin kita ng walang katapusan. At higit sa lahat, yung panghuling sinabi ng ating Panginoon sa unang pagbasa ay mapapawi na ang aking galit. Hindi. Sapagkat sa realidad, sa lungat, marinig pa lamang ang pangalan, galit na galit na. Rinig pa lamang iyon, lalo na pag nakakasalubong, dodoble ang galit. Lalo na pag nakausap, high blood na. Sana ho, ipaalala sa atin. Yung Diyos na ginawa natin ng masamay, ito pa ang sinasabi. How much more kung tayo? Ito rin ang inaasahan sa atin. At ito din naman, ang paalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Huwag ho tayo mag-alala. May Diyos na magpapatawad sa atin. May Diyos na patuloy tayong mamahalin at patuloy tayong minamahal. Mapapawi na ang kaniyang galit. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig. Ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palugawin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag
sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at aming kapwa nang walang hangganan tulad ng ginagawa mo. Dinadalangin din namin sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayon mo mga alay na tinatalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito, at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Na pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, sinugo mo si Jesucristo pang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinayag na iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at tukay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa ilagi kami makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, nagati-hati niya, diniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristi mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Mariel at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Namin sumasalangit ka, ang ngalan mo ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Ngayon ang aming pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayrin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinagali sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanin sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas
ay aming makamtime sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.